Sa araw na ito na ang pagtatanim natin ng pakwan. So, mga kaibigan, kasi tag-ulan o na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado maganda kumbaga po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Mga kaibigan, patuloy po tayo sa itong gawain dito sa ating sakahan. Sa araw na ito na ang pagtatanim natin ng pakwan, no? Sa nakaraang video natin ay yun pong paghahanda natin, at ngayon dumating na ang tamang panahon na itatanim na natin ang ating pakwan, no? Ito ay 7 days po ito, mga kaibigan. Mabilis po ang kanyang pagtubo, kanyang paglaki. So ito panahon na itatanim natin dito, mga kaibigan. So naglaan tayo ng pwesto na i-demo natin kung paano natin itatanim ang pakwan na ito. So doon po ay nagtatanim na tayo, pero naglaan tayo para ipakita ko sa aking mga kamagsasaka kung paano tayo magtanim ng pakwan. So ito, mga kaibigan, number 1 yung ginawa natin ay paghahanda sa lupa, no? Inararo natin at ginawa natin kama o tudling. So ito na. So yun pong area natin, mga kaibigan. Ngayon walang ulan, pero ihanda pa rin natin ito. Yun pong mga kanal ay lilinisin natin. So pag may ulan na darating, tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng tubig doon po sa mababang bahagi. So yun pong mga pagitan, yun pong kanal ay lilinisin natin, no? Para po maganda ang daloy ng tubig. Pagkatapos ng ulan ay wala ng tubig na maiwan. Sunod, mga kaibigan, yun pong pagtatanim. So naghukay tayo. Ito ang hukay natin, no? Gamit tayo ng commercial fertilizer at saka organic fertilizer. Ito, mga kaibigan, yun pong triple 14. So gaano karami yung in-apply natin? Sa pinaka ilalim, ano yun, sa mababang bahagi, lagay tayo ng ganyan. So mga isang kutsara tayo po ito, mga kaibigan, o isang kutsara. So ganyan lang kadami. Okay. So ganyan na. Ang isusunod po natin ay organic fertilizer. Itong organic fertilizer natin, mga kaibigan, nagkuha tayo ng yung matagal na tahop ng gilingan ng palay. Nagkukuha natin, hinalo natin sa nabubulok na dayami. So ito na. Ito. Oh. So gaano karami yung ilalagay natin? Dalawang hakop lang. Yan. Yan. So anyan, kalagay na tayo ng organic fertilizer sa lalim. Lalagyan pa rin natin ng kakaunting complete, no? Para po pag lagay natin, mayroon kaagad na makukuha na commercial fertilizer sa ating tanim para mabilis po kanyang paglaki. So kakaunti lang. Ang sunod nating gagawin ay yun pong hinukay natin na lupa ay ibabalik natin. Okay. Yan. Lagyan natin ng kakaunting butas para po kasi maglalagay tayo ng maraming tubig. Ito. So yan, binutasan natin kakaunti
para paglagay natin ng tubig ay hindi po alis ang tubig. So lagay tayo ng maraming tubig. Okay. Okay. Hayaan muna natin ng tubig na magsitol, no? Okay, para mabasa ng husto ng lupa. Okay. So ito na yung ilalagay natin, tagi-isa lang. Okay. Yan. Tigi-isa lang mga kaibigan. So talagang basa-basa, talagang basang-basa talaga yung lupa. Kasi po mainit ang araw. Okay. So yung susunod nating ilagay, optional lang po ito mga kaibigan. Kasi po didepensahan natin na hindi masyadong mababad sa init yung tanim natin at hindi mabilis ang pagkatayo ng lupa. Maglagay tayo ng mulching na dayami. So depende lang po yun. Pag mayroon kayong manok, wag na lang, no? Pero pag walang manok, pwedeng lalagyan natin ng dayami para po hindi mabilis ang pagkatuyo at talagang malamig sa tanim. Pero pag mayroon kayong screen na bakod, yung buong area ay lalagyan natin screen para hindi makapasok yung mga manok, no? So ito ang ilalagay natin mga kaibigan, yung pong dayami. Kakaunti lang. Okay. Ang pinaka-purpose natin sa dayami mga kaibigan, ito ay nagko-control ng pagsibol ng damo. At saka nagdidipinsa na hindi mabilis na matuyo yung nilagay natin na tubig. So pero pwede rin na wag na lang nating lalagyan, pero talagang magsikap po tayong magdilig tayo umaga at hapon, lalo na ngayon na bago pa po itong naitanim natin. So umaga, hapon, dilig tayo ng kaunti lang kasi basang-basa naman, no? Pero pag mayroon tayong maraming dayami, lalagyan natin. At saka pag may mga manok kayo, so sa iyong kapitbahay o sa iyong sarili, lagyan na lang ng screen yung buong area. So mga kaibigan, yun pong pagtubo natin, pag-alaga, kasi mabilis po ito. 2 linggo gumagapang na po ito, 3 linggo lalabas na yung mga bulaklak. So spray tayo, preventive, no? Prevention na huwag mapunggos at walang insekto. Kasi pag yung ano natin, mabilis ito dadapuhan ng aphids doon sa ilalim, no? Diyan sa ilalim, diyan hindi natin makita. So mamalayan na lang natin na nangungulubot na yung dahon, andyan ang aphids. So ito, pagtanim natin, mula ngayon, 1 linggo lang, spray tayo kombinasyon ng fungicide, insecticide at saka foliar. Yun na pong gagamitin natin, yung mamahalin na foliar, kasi mabilis po ito. Kailangan po natin na yung paglabas ng bulaklak, tuloy-tuloy, magiging bunga na po ito. So sa iba naman, mayroon silang paraan na tatanggalin muna yung pinakauna. Yun pong sa atin mga kaibigan, yung pinakauna, yun pong madali nating ma-harvest o maani. So wala, tuloy-tuloy po tayo.
So pagapang, yon pong dito mga kaibigan, may lalabas dito mga talbos, kukunin natin. Isa lang po ang talbos na ipapatuloy natin. Isa lang po. Pagkatapos, pag mataas ng konti, mga 12 inches o isang yun, pruning tayo. No? Pruning tayo mga kaibigan para lalabas yung dalawa. No? Pagputol natin ng talbos, putol tayo, talagang lalabas yung dalawa, yung isa magiging dalawa na. So tuloy-tuloy na po ito mga kaibigan. Tuloy-tuloy na po ito. Hindi na natin galawin. Isang pruning lang po tayo, no? So tuloy-tuloy na po ang pag-spray natin. 3 linggo po mga kaibigan, sunod-sunod, kasi depensahan natin na wag pong ma-aphids ang ating pakwan. So pagkatapos ng 3 sprayhan, wala na. Hindi na po tayo mag-spray. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagdilig. So mga kaibigan, yun po sa atin, lalagyan natin ito ng drip line hose, no, yung sa atin. So mamaya na pag action na itong gagapang, lagay tayo ng drip line hose kasi depensa po tayo, para po hindi tayo hindi tayo lakad-lakad sa maraming mga talbos. So drip line hose na lang po ang ilagay natin. So mga kaibigan, sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kakaunting idea, no? Ito po ang paraan natin. So yun pong sa iba naman, pwede rin panoorin natin. So comparison lang po mga kaibigan, ito ay matagal na po nating ginagawa sa ating pagtatanim ng pakwan. Timing, yung panahon po mga kaibigan sa ating pagtatanim, yun pong anihan natin dito mga kaibigan ay kalagitnaan ng Hunyo, no? So yun pong sa iba naman, Mayo nag-ani sila. So palipas muna tayo, hindi tayo sasabay sa maraming supply. So pag dating sa buwan ng Hunyo, talagang bababa na yung supply. So yun pong timing natin dito mga kaibigan. So sa buwan ng Hunyo at Hulyo, yun na po ang pag-ani natin at pagbibinta. So mga kaibigan, hanggang dyan lang po. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Magandang umaga at masayang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.